Everyday naman po talaga araw ng mga pag-ibig, pero dahil malapit na nga po yung selebrasyon natin para dito, gawa naman po tayo ngayon ng red velvet crinkles na kung saan mas pasasarapin at mas pabobonggahin pa po natin. At the same time, kahit tumagal po ito ng hanggang 1 week, hindi po ito masisira at hindi po talaga tumitigas. Hayaan nyo na rin po ako mag-thank you sa inyo ngayon sa palagian nyo pong pagsuporta. Tara na po at umpisa na po natin itong gawin. Sa isang mixing bowl, maglagay po tayo rito ng itlog, then haluan po natin ito ng gatas. Ang gamit ko po rito ay fresh milk, pero pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk. Naglagay na rin po tayo rito ng oil at salt, at gagamit rin po tayo rito ng wash sugar. Para po sa ating pang flavor at the same time, napakaganda na po ng kulay nito, gagamit po tayo rito ng red velvet emulco. Available na po ito sa mga online stores. Ang kagandahan po kasi dito, bukod sa masarap na flavor, wala pong aftertaste at the same time napakaganda na po ng pinaka-outcome ng kulay. Then haluin na po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong matunaw yung ating asin at asukal. Mapapansin nyo naman po yan kapag ito yung inyong hinalo, hindi na po ito magaspang. Ilalagay na rin po natin yung ating mga dry ingredients, pero make sure lang po na sasalain nyo ito para hindi rin po kayo mahirapan sa pagmimix nito. Gagamit tayo rito ng powdered milk, kahit anong brand po ay pwede nyong gamitin, unsweetened cocoa powder, baking powder at baking soda. Much better po talaga na kapag ginaya nyo po itong ating recipe, pagsunod-sunurin nyo po talaga yung mga ingredients na aking ibinigay para po mahalo nyo po itong mabuti at the same time maganda po yung maging outcome ng atin pong gagawing crinkles. Kapag well mixed na po uli, maglalagay na po tayo rito ng harina. Again, padadaanin po uli natin ito sa ating salaan, pero ito pong harina na aking inilagay ngayon, sinala ko na po ito ng 2 beses para makasigurado po talaga ako na wala na po itong buo-buo. Then sa puntong ito, spatula na lang po yung ating gamit. Iwasan nyo po itong ma-overmix. Basta mapansin nyo po na nahalo nyo na po itong mabuti, iisa na lang po yung kulay, wala na pong harina, tigilan nyo na po sa paghahalo. Ginawa ko nga po palang 2 addition yung paglalagay po natin ng ating harina para hindi po tayo mahirapan. Ang buong listahan po ng ating mga ingredients nakalagay po dyan sa ating description box. Pwede po bang paki-comment kung saang lugar kayo nanonood itong ating video para malaman ko naman po kung hanggang saan umaabot itong ating red velvet crinkles recipe. Then ngayon napapansin nyo, napakalagkit po talaga nito. Huwag nyo po itong ilagay sa inyong fridge. Hayaan nyo lang po itong mag-dry sa inyong table, huwag nyo rin pong takpan ng 1 oras. Pagkatapos po ng 1 oras, mas madali na po itong i-handle. Then dito po, lampas po ng kaunti dun po sa 1 tablespoon bawat dough na ating bibilugin. Pero again, kapag may timbangan, mas maganda dahil mas pantay-pantay po talaga yung makukuha natin. Tumitimbang naman po ito ng 23 to 24 grams bawat isa. Then, i-coat lang po natin ito ng powdered sugar. Nagpipreheat na nga rin po pala ako ng ating oven sa 180 degrees Celsius na ang init po ay taas at baba. Kapag nilagay na po natin ito sa ating pan, bahagya lang po, magaan po natin itong diinan ng ating palad para mas malaki lang po yung maging outcome ng ating crinkles. Then, i-bake na po natin ito sa ating preheated oven ng 180 degrees Celsius. Ang init po ay taas at baba ng 8 minutes. Yung pinaka-tray nasa pinakagitna ko po nilalagay. Sa haba po ng oras ng ating pagluluto dito, nakadepende pa rin po ito sa inyong oven. Sa akin po 8 minutes, saktong-sakto po yung luto nito. Bale dito po sa ating recipe, 63 pieces na po na crinkles na ganito kalalaki yung ating magagawa. I-cool down po muna natin ito ng tuluyan, then habang pinapalamig po natin yung ating mga crinkles, gawin po muna natin yung atin pong cream cheese filling. Nasa 3 hours na pong nakalabas sa fridge itong cream cheese para talaga naman pong softened na ito. I-beat lang po natin ito hanggang sa ito po ay maging cream, then magdadagdag po tayo rito ng butter at powdered sugar. Make sure po na nasala niyo po mabuti yung powdered sugar para mas madali po itong mamix at wala po itong buo-buo. Hinahalo ko lang po muna ito ng spatula, then mamaya gagamitan na rin po natin ito ng hand mixer. Dito po, magpapatak rin po pala tayo ng kaunting vanilla para dagdag flavor at aroma dito po sa ating filling. I-check nyo rin po sa pinakailalim kung talagang namimix nyo po itong mabuti.
At kapag well combine na po ito at wala na pong buo-buo, tigilan nyo na po sa paghahalo. Then, ilagay na po natin ito sa isang piping bag kung talagang hindi available sa isang plastic na hindi po ganun kadaling mabutas. At habang pinapalamig po natin yung ating crinkles, i-store po muna natin ito sa ating fridge. Sa ganitong pamamaraan, mas magiging firm pa po ito at mas mag-hold pa po ng shape. Alam niyo po ba na ito pong ating crinkles pa lang napakasarap na? Hindi po ito basta-basta tumitigas, tested ko na po ito, 5 days po ito sa aming fridge, still parehong-pareho pa rin po kung paano po natin ito niluto. Yung pan nga po pala na ginamit natin kanina, pinahiran ko po ng kaunting shortening, doon po pwede rin kayong gumamit ng butter, margarine, or oil. Pagtiwalaan niyo po ulit itong ating recipe, I can assure you tamang-tama lang po yung tamis nito at di po nakakaumay. Kapag kinain niyo po ito, may kaunting lutong sa pinakaibabaw at ilalim, then yung pinakaloob po napakalambot pero well cooked. At ang ganda rin po ng pinakakulay, yan po yung malaking naitulong ng ating pong red velvet umulko. Ipinapakita ko po sa inyo ngayon yung pinakailalim naman po ng ating crinkles, then ganito lang po ako kasimple maglagay po ng ating cream cheese filling. Yung ating recipe ng cream cheese filling, sakto po yan para po dito sa ating recipe. Bali 31 po na magkasalikop or magpares yung atin pong magagawa dito. At ito na nga po yung ating red velvet crinkles with cream cheese filling. Nakatulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, yung atin palang pong pinaka-crinkles napakasarap na, kaya talagang ma-e-enjoy nyo rin po ito at pwede nyo rin pong ibenta. Yung ganito pong mga lalagyan, self-adhesive na, mura lang din po itong mabibili sa mga online stores. Sa totoo lang po, hindi ako fan ng cream cheese, hindi po talaga ako masyadong kumakain ng meron ito. Pero dito po sa ginawa nating filling, dito po sa ating red velvet crinkles, napakasarap po talagang magka-partner. Kaya I can assure you dito po sa recipe natin, hindi po uli ako sa inyo ipapahiya. Kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, much better pong mag-full costing kayo dahil magkakaiba nga po tayo ng lugar, kaya malaki po yung posibilidad na magkakaiba po yung presyo ng ating mga bilihin. Per box po, 9 pieces po yung pinakalaman, pwede nyo po itong ibenta ng nasa 300 pesos. Pero dagdag idea lang po, yung atin pong pinaka-crinkles, pwede po nating ibenta ng 10 pesos lang. At ito pong ating red box na may heart na design, nabibili rin po sa mga online store, 6.75 by 6.75 yung pong pinakalaki nito, 2 inches naman po yung pinakakapal, 12 pesos naman po per piece. O diba, sino ba namang hindi matutuwa kapag binigyan nito? Lagyan nyo lang po ng maliit na note para po may personal message nyo. Siguradong kikiligin at matutuwa na po yung inyong pagbibigyan. Happy Hearts Day everyday! Palambing naman po ang inyong mommy loves. Paki-like and share naman po itong ating video. Hanggang sa muli po nating pagluluto!